Hello mga B, nakalimutan kong dalhin yung wallet ko pero hindi ako nagutom maghapon. Ewan ko ba, pero for some reason, biglang nagpadala ng pagkain ng mga online friends ko kahit hindi ako humihingi. I feel so blessed. Kaninang lunch break, may nagpadala ng laing at pansit. Syempre, shinare ko ito kay Mama Cheng kasi ang biyaya hindi dapat kinikimkim. Yung pansit, sobra niyang nagustuhan. At grabe, ngayon ko lang nalaman na ang laing pala at pansit ay perfect combination. Sa nagpadala nito, maraming salamat sa'yo dahil sa'yo may energy akong pumasok sa klase. Bago umuwi, sinabi ng guard na may nag-iwan ng bag of pastries para sa akin. Galing kay Marjorie, isa ring baking enthusiast kagaya ko. At grabe ang sarap ng Spanish bread niya. Ang lambot ng tinapay at imbes na usual filling, cashew nuts ang ginamit niya. Crunchy pa yung bread dahil sa toasted coconut. I give this 10 out of 10. Sa parking lot, nakita ko ang pamangkin ko. Parehas kami ng haircut. Pero bakit siya ang cute tapos ako parang, well, let's just say hindi ko bagay. Life is unfair talaga, no? Naalala ko may libreng burger kanina sa meeting, kaya binigay ko sa kanya habang naghihintay ng mama niya. Picky eater tong batang to, pero surprisingly, kinain niya yung burger. Good job! Dumating na yung nanay niya, kaya shinare ko rin sa kanila yung pastries ni Marjorie. Gustong gusto ni Rafael yung Spanish bread. Nakuubos nga siya ng 2 piraso eh. Pinilit ako ni mama na magsuot ng reflective vest or else hindi daw niya ako papayagang lumabas. Hinalok ko siya ng Spanish bread at nagulat siya na hindi ito matamis. Ginamitan kasi ni Marjorie ng monk fruit instead of sugar. Approved kay Mother Earth. Yung magwo-walking ka lang sana para mawala yung stress. Tapos sumama yung stress. Bago kami makalayo, dumaan muna si mama sa kapitbahay para ipamigay itong hinog na saging. Sobrang dami kasi ng ganito sa bahay at sayang naman kung ma-overripe lang. Sobrang thankful ako na na-share ko ang moment na to with mama. Sinabi ko sa kanya na ang walking ay mas gentle sa tuhod, kaya mas preferred ko ito kesa sa jogging. I do this every afternoon kasi kapag nakikita ko yung sunset araw-araw, I am reminded of how beautiful life is at hindi ko na dapat ini-stress ang sarili ko sa mga problema sa trabaho. Pagdating namin sa border ng San Ildefonso at Bantay, nag-U-turn na kami. May nadaanan kaming mga manok bago ang malaking tulay. Sabi ko nga gusto kong humuli ng isang manok pang fried chicken. Pero sagot ni mama, hindi daw ako makakahuli no matter how hard I try. Habang naglalakad, napunta kami sa life talks at personal philosophies ni Mother Earth. Huminto muna kami saglit kaya nag-stretching at nag-yoga muna ako habang hinihintay si mama. Hindi ako naniniwalang effective to, kaya binidyohan niya ako. At totoo nga, mas maliwanag pa ako kesa sa future mo. Charis! Dumiretso kami ng 7-Eleven para bumili ng tubig. Sa labas, may nakita siyang nagtitinda ng balut. Pumunta kami sa park para doon kainin yung balut. Tawa kami ng tawa kasi na-realize namin na naglakad kami para mag-burn ng calories. Pero ngayon, nagbabalot kami. E di na-gain din namin yung mga na-burn naming calories. Maitigil na natin ang kahibangang ito. Next na tinapay na aming sinubukan yung Spring in the City na gawa ni Marjorie. Oh my God! Oh my God, Spring in the City. Hinati namin ito sa 2. Kasi yung isang piece, binigay ko sa kapatid ko kanina. Ang sarap ng bread na to, promise. Savory siya, kaya gustong gusto ni mama. Imagine, the day started na di ko dala yung wallet ko. Pero hindi ako nagutom. Iba talaga pag pure ang intentions mo, no? Parang may secret force ang mundo na nag-aalaga sa'yo. Hindi talaga tayo pinapabayaan ng may kapal. Yun lang.